uhaw ka ng ilang oras, tapos wala pa ng gantimpala, kasi lahat niya kukunin kasi nilibak mo siya ng todo-todo. Kaya sa tuwing gusto mo manglimot, isipin mo, sayang yung aking fasting. Kasi wala itong reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang ang panglimot o ang panlilibak, backbiting ang iyong iwanan, ang lahat ng klase ng kasalanan. Ito ay yung iwanan sa buwan ng Ramadan. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad SAW, man lam yada qawl az-zur. Ang sino bang nag-aayuno, ang hindi niya iwan ang pagsasalita ng masama, pagsisinungaling, paglilimot, panlilibak, lahat na ng pangmarites, marison, lahat na ng klase ng masamang salita, kapag hindi mo ito iniwanan, wal amala bih, at ang paggawa nito, pagnanakaw, pagpatay. Anong sinabi ng Propeta Muhammad sallam? Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, rawahu al-Bukhari rahimahullah. Hindi siya gagantimpalaan ng Allah. Ibig sabihin, ang makukuha ko lang sa iyong pagpa-fasting, kapag hindi ka tumigil sa iyong mga kasalanan, habang ikaw'y nagpa-fasting, pagod. Walang gantimpala. Kaya nga, sa isang pang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallam, Rubba sa'imi laysa lahu jaza min sawmihi, laysa lahu min sawmihi illa al-ju' wal 'atash. Mayroong mga nag-aayuno, wala siyang makukuha maliban sa kanyang pagkagutom at pagkauhaw. La ilaha illallah. 14 hours ka nagpa-fasting, pero wala kang gantimpala. Bakit? Kasi hindi mo iniwanan ang iyong mga kasalanan sa buwan ng Ramadan. Pasintabi sa buwan ng Ramadan, ito ay pagkakataon upang iwanan natin ang paninigarilyo, anumang mga gawain na nakakasila sa ating kalusugan. Ang pagpupuyat sa paggawa ng kasalanan. La ilaha illallah. Mayroong mga taong nagpupuyat, umiiyak para sa Allah. Mayroong naman nagpupuyat para galitin ng Allah. Saan ka doon? Mayroong mga nagpupuyat para makapasok ng paraiso. Mayroong naman nagpupuyat para makapasok ng impyerno. La ilaha illallah. So gamitin natin ang pagpupuyat para sa ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya gawin natin yung pag-i'tikaf. Pamamalagi sa masjid. Magpuyat ka sa pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panghuli na pinakamainam na gawin tuwing Ramadan ay ang magsadaka. Ang magsadaka. Lalo-lalo na ang pagpapakain. Lalo na ang pagpapakain. Kunwari ikaw mayaman, binigyan ka ng Allah ng pera, kayamanan, pumunta ka sa malapit na masjid sa inyo. Imam, ilan yung nagsasala dito? 200? Sige, sa loob ng Ramadan, ako nang bahala sa iftar. Gawin mo ang iyong pera, kayamanan na maging susi mo sa pagpasok ng paraiso. Hindi yung magiging yung pera mo, magiging plancha sa iyo sa araw ng paghukom. Kasi hindi mo ibinigay ang karapatan ng Allah sa iyong kayamanan, at yun yung sadaqa at zakat. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, man fattara saiman. Ang sino mang tao na pakainin niya sa iftar ang nag-aayuno. Ibig sabihin, kapag malapit ng iftar at dumating na, pinakain mo siya. Anong gantimpala mo? Kana lahu mithlu ajri ghayra annahu la yanqas min ajri as-sa'imi shay. Rawahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah rahimahumullah. Kapag pinakain mo ang nag-iftar na nag-aayuno, pareho kayo ng gantimpala. Isipin mo, ikaw na mayaman, nagpakain ka ng 10 nag-aayuno sa unang araw ng Ramadan, para bagang meron kang 11 na fasting. Kasi yung fasting nila 10 at ikaw. Tapos bukas na naman, kasi nagustuhan mo yung pagpapakain, ginawa mong 20, Masya Allah. Ngayon naman, ilan naman yung fasting na nagawa mo? Para kang nag-fasting ng 21 days. So, ibig sabihin, kapag ginawa mo to every night, every Maghrib, para kang nag-fasting ng ilang buwan.
Dahil sa gantimpala sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pati yung mga sinauna mga Muslim, ang mga sahaba, wa tabi'un radiyallahu anhum, na gustong-gusto nila na mapakain ng mga may hirap nilang mga kapatid. Dahil napakalaki ng gantimpala na ibinibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa maikling salita, ito yung 7 na pinakamaigi at pinakamainam na gagawin ng isang Muslim sa buwan ng Ramadan. Gawin natin ang ating best na magawa natin itong 7 na pinakamainam na gagawin sa buwan ng Ramadan, naway padaliin sa atin ng Allah ang lahat ng mga mabubuting gawain at ito ay tanggapin niya mula sa atin. Manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sana dumating sa ating Ramadan na tayo ay malalakas, mabubuti at makagawa tayo ng napakaraming mabubuting gawain at tanggapin nawa ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alicia Zamboanga Simbugay, maraming salamat sa inyong pagdating at pakikinig. Kay Abu Ihsan, Ihsan, maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin. Hindi ko inisip, ni isang saglit ako ay makakarating dito. Kasi nga Maranao, bakit ako nandito? Subhanallah. At yung mga tinatawag kong Tagalog, ayun, nagamit ko na. Mamaya, lubat na ako. Lalabas na yung pagiging Maranao ko na mapahiya ako dito. Kaya tatapusin ko na kasi baka mamaya maubos. Tatawa na kayo dyan. Na magagalit ako, naiyak ako dito. Bilang panghuli, may tanong kanina na ito daw ginagawa natin na ibid'a. Itong pag-istiqbal Ramadan. With all due respect, kahit pa siya ustad, hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Kailangan maintindihan nyo to. Isa ito sa pagpupugay sa pagdating ng Ramadan. Inna min istiqbali wa ta'zimi Ramadan an yustaqbala Ramadan wa yata'allamu al-muslimu ahkama hadha ash-shahr al-mubarak. Isa sa pinakamagandang gagawin ng isang Muslim sa pagdating ng Ramadan ay kanyang alamin ano ang kanyang gagawin sa pagdating ng Ramadan. So anong gagawin natin? Wala tayong gagawin sa pagdating ng Ramadan. Ngayon, kung hindi natin ito ginawa, malalaman mo yung mga pinakamaiging gagawin sa Ramadan. Subhanallah. So, you will be the judge. Kayo maging judge. Ito ba ay nakakagawa ng masama or nabuti? Pangalawa, kahit alam nyo sa Saudi, kapag darating itong Ramadan, ang daming lecture about Ramadan. Sa mga masjid, sa mga TV, sa mga radyo. Dahil ito ay pagsalubong sa pagdating ng Ramadan. Ito ay ginagawa ng mga ulama noon pa man. Ganon din sa Saudi, na kapag dumating ang Hajj, weeks before ang Hajj, itinuturo na sa mga tao ang mga gagawin ng mag-Hajj para alam nila ang kanilang gagawin. So ito palang pagtuturo sa inyo na dapat niyong malaman ay ginagawang bid'a. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi kasi kasali ko sa mga wasail ad-da'wa wa wasailu ad-da'wati tastajiddu wa tastahdith min zaman ila zaman wa min makan ila makan. Ang mga uri ng pagpapalaganap ng Islam ay nagbabago depende sa panahon. Itong mic na ito, wala ito sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So ano to? Bid'a. So hindi ko ito gagamitin. Paano nyo marinig? So pagdating ko ng Marawi, mamamatay na, wala na akong boses. Anong gagawin mo na sa likod? Hindi niya marinig? Naisip nyo yun? Ito ay hadi mujarrad wasila. Ito ay paraan sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang carpet. O, so kunin yung mga carpet sa mga masjid. Bid'aan yan. Sa panahon ng Propeta, walang tiles. Kunin yung mga tiles sa masjid nyo. Tapos magsala ka sa white sand. La ilaha illallah. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang electric fan. Huwag ka mag-electric fan. Tingnan natin kung hindi ka mamatay sa init. Ang cellphone, wala din yan. So hindi ako pwede mag-live. Mga alipin ng Allah ay bid'a, hindi pwede.
So paano lalagan ang da'wa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ngayon nag-hajj, sumasakay ng eroplano, bawal din yan, bid'ah. So paano tayo pupunta ng hajj? Maglalakad tayo. Namatay na tayong lahat bago tayo dumating sa Makkah. Subhanallah. Nakita niyo yung kahit ustad, siya din nagkakamali. So kailan itatanggapin ang sinasabi ng ustad? Kapag ito ay umayon sa Quran at Sunnah at sa ginagawa ng mga malalaking mga ulama. So kung bid'ah ito, sabihin natin sa mga ulama na Saudi, ang inyong ginagawa ay bid'ah. Subhanallah. So piliin ang mga pinapakinggan ng mga ulama. Kailangan sila ay trusted sa kanilang mga sinasabi base sa Quran at Sunnah at mga malaking ulama magmula hanggang ngayon. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallahu khair ya